Magandang umaga po. Nandito po muli ako upang magbahagi po ng salita ng Diyos upang makakatulong po sa mga mananampalataya at mapag-aralan pong mabuti kung ano ang dapat nating gawin upang matuto po tayo manalangin. Ngayong umaga po, nais ko pong ibahagi sa inyo at ang pamagat po nito ay kung paano manalangin at tumawag sa Diyos upang tayo ipakinggan sa ating mga ipinapanalangin sa Diyos. Kaya ang tatalakayin ko ng umagang ito at ang pamagat nito ay ang panalangin, na kung saan po ay titingnan po natin yung halimbawa at itinuturo po sa atin kung ano ang ating dapat gawin at kung paano tayo manalangin. Na kung titingnan po natin ay matatagpuan po natin doon po sa Hebreo 4:16 at babasahin ko po sa inyo. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Kung titingnan po natin ang salitang ito, na itinuturo po sa atin na kung ano po ang ating dapat gawin kung tayo po ay manalangin. At kung paano po tayo tumawag sa Panginoon sa kapanahunan ng ating pangangailangan, kung paano tayo tutulungan ng Diyos. Kaya po, ito po ang aking ibabahagi sa inyo. Unang-una po, number 1 po, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Paano po ba tayo manalangin? Kung ang sinasabi sa Hebreyong ito, doon sa 4:16, kaya't lumapit tayo na may katapangan sa trono ng biyaya. At kung titingnan po natin, ang lahat ng bagay po ay sinasabi dito na lumapit tayo sa trono ng biyaya. Sapagkat kung titingnan po natin, tayo po ay nabubuhay sa biyaya. Titingnan po natin yung Hebro. Kung titingnan po natin yung Efeso 2:8 na ang sinasabi doon, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. So, kung naligtas po tayo sa biyaya, lahat po ay nanggaling po doon sa trono ng biyaya. Makinig po kayong mabuti. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Bakit? Sapagkat ang sinasabi po ng Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So malinaw po na kung tayo ay manalangin, kailangan po tayo ay lumapit sa trono ng biyaya. Huwag po tayong mahiya kasi kung minsan hindi po natin alam kung paano tayo manalangin. Hindi po natin alam kung kanino po tayo lalapit para tayo manalangin. Unang-una po, doon po, pag tayo manalangin, lumapit po tayo sa trono ng biyaya. Na kung titingnan po natin, ang may hawak ng trono ng biyaya ay ang Diyos Ama. At yun po ay ang pinagmulan ng lahat ng biyaya. Sapagkat sinabi niya, ngunit mag-ano po tayo? Titingnan po natin yung Efeso 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung kailangan po natin lumapit sa trono ng biyaya, kailangan po may pananampalataya. Kasi kung iniligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, ngunit may kaakibat na sinasabi doon na kailangan mong manampalataya. Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi mo makukuha ang biyaya. Kaya kung sa biyaya tayo naligtas at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan,
binigyan tayo ng kapatawaran, binigyan tayo ng pananampalataya, binigyan tayo ng lahat ng bagay, unang-una ay ang buhay natin. So, nanggaling po ito doon sa Ama, sapagkat sinabi po sa salitang ito, sa Hebreo 14:16, na kailangan lumapit tayo na may katapangan sa trono ng biyaya. Sapagkat doon po nagmumula ang lahat, maging ang buhay mo, na kung saan ay humihinga ka ngayon. Kaya po kayo makinig sa akin upang malaman ninyo kung ano talaga ang dapat gawin kung tayo po ay manalangin sa Diyos. Unang-una, lumapit tayo sa Kanya, sa Diyos Ama, sa trono ng biyaya, upang ipagkaloob sa atin ang biyaya. Diba? Pangalawa, upang tumanggap tayo ng awa. At makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng ating mga pangangailangan. Kung titingnan po natin yung Hebreo 5:7. Ito po ay ang pinakamahalaga. At ito po ay isang totoong halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya ay manalangin. Na kung ito ang katotohanan na ipinagkaloob niya sa atin upang gawin natin, at ito ay magiging halimbawa, at ito ay magiging halimbawa na sundin natin kung anong pamamaraan na ginawa ng Panginoong Hesus, na ito ay dapat din natin gawin. Babasahin ko po sa inyo ang Hebreo 5:7. Tingnan na, sa mga araw na kanyang buhay dito sa mundo. Yan po si Jesus ay naghandog ng panalangin. Yan po ang panalangin ng Panginoon. Ito po ay halimbawa. At mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihan magligtas sa kanya mula sa kamatayan. Kanino po siya nanalangin? Doon po sa trono ng biyaya. Yun po doon po sa Diyos Ama. Ayan po ang tamang panalangin. Na kung ano ang dapat natin gawin. Kung minsan nanalangin tayo, hindi po natin alam kung ano ang ating ipinapanalangin, kung ano ang ating ginagawa, at kung ano ang tamang panalangin. Ito po yung tamang panalangin. Ito po yung halimbawa na ginawa ng Panginoong Hesus upang tayo ay makadulog doon sa trono ng biyaya. Ang trono po ng biyaya, ayun po ang kasagutan ng ating panalangin. Natitingnan po natin upang tayo'y tumanggap ng awa. Tingnan mo yung ginawa ng Panginoon. Nakiusap sa kanyang panalangin na may pagtangis at pagluha upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya. Ayun po ang malinaw na halimbawa na ginawa ng Panginoon Hesus upang tularan natin at gayahin natin, at ito po ang halimbawang ito ang ipinagkaloob sa atin upang matuto tayo. Itutuloy ko po yung Hebreo 5:17. Malakas na pagtangis at pagluwas na may kapangyarihan magligtas sa kamatayan. Iyon po ang trono ng biyaya, iyon po ang Diyos Ama. At siya ay pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpasakop. Tingnan po natin kung anong ginawa. Unang-una, kung tayo po yung manalangin para makatanggap tayo ng awa ng Panginoon at makatagpo tayo ng biyaya, magpasakop tayo sa Diyos na may pananampalataya. Tingnan mo Hebreo 2:8. Sapagkat ang biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, ay kailangan po natin magpasakop upang sagutin po at makatagpo tayo ng biyaya sa Diyos Ama, ng kasagutan ng ating panalangin na may pagpapakumbaba, may pagpapasakop. Pag sinabing nagpasakop ka, nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng trono ng biyaya upang pakinggan ka at matagpuan mo ang biyaya na makakatulong sa iyong
mga panalangin upang sagutin ng Panginoon ang iyong mga pangailangan at ang iyong mga daing. Kumplito po yan. At kung titingnan po natin ang Hebrew 11:6, ito po ang tandaan ninyo sa lahat pong nananalangin. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Malinaw po yan. Kailangan po, pag nananalangin tayo, ay nakaakibat po ang pananampalataya. Yung nandoon na tayong buong-buong paniniwala natin na ang ating panalangin ay masasagot ng Panginoon at tatanggapin natin ito ng buong buo. Sapagkat tayo'y nagpasakop sa Kanya. Sapagkat tayo'y may pananampalataya sa Kanya. Ayun po ang kailangan natin. Una, magpasakop tayo sa Kanya. Pangalawa, manampalataya tayo sa Kanya. Sapagkat malinaw po ang Hebrew 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Paano ngayon sasagutin ng Diyos ang panalangin mo kung wala kang pananampalataya sa Kanya? Ay di wag ka nang manalangin kasi ang panalangin mo masasayang lamang. Kaya ang bawat isa, kung tayo po ay nananalangin, tingnan po natin ang Hebrew 14:16. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Iyon po ay Diyos Ama, upang tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng ating pangangailangan. Kung minsan makakaalala lang tayo ng panalangin kung nangangailangan lang tayo. Kung minsan nakakaalala lang natin ang Diyos kung may problema tayo. Hindi po ganon. Ang sinabi dito, sa lahat ng oras tayo po ay tumawag sa Diyos at manalangin. Sapagkat kailangan natin ay isang relasyon sa Diyos na tayo makikipag-ugnayan gabi at araw sa Diyos kung tayo ay may pangangailangan. Hindi lang po tayo pwedeng lumapit sa Diyos, manalangin kung may pangangailangan tayo. At sa lahat po ng bagay ay magbigay tayo ng pasalamat sa Diyos. Kaya nagpapasalamat ako at naibahagi ko sa inyo kung paano ang tamang panalangin sa Panginoon ngayong umagang ito. Kaya maraming salamat at magandang umaga ng linggo sa inyo lahat.